Hello mga Mars, good morning. Panibagong araw na naman. Then may pupuntahan pala ako dito na interview na naman ulit. Dito ako dadaan dahil dito daw yung bahay ng mga senior. Ako mag-a-apply ng trabaho. Hindi ko alam kung tama ba tong daanan na ito. Diyos ko, napuntahan ko na halos lahat ng part ng area namin dito sa Slovakia dahil sa interview. Puro na lang ako interview nito. Hala, tama ba to yung dinaanan ko? Parang village pa pala to. Cleaning daw pero hindi ko alam ha. Dahil konti lang talaga ang sa Slovak language na alam ko. Nahanap ko na yung location. Ito siguro yun. Pasensya na kayo ha. First time ko dito eh. Hala, dito pa pala. Hindi ako gumamit ng map. Pero tinuruan lang ako ni Vladimir kahapon. Dito na ako. Ano bang gagawin ko dito? Titignan lang. Diyan na building ang a-applyan ko Sindom. Sa mga senior. Ay, natapos na ako ma-interview. Ang ending hindi ako tinanggap dahil hindi ako marunong sa Slovak. Ang magiging trabaho ko pala, mag-aalaga ako ng mga senior. Mostly daw makipag-communicate into Slovak. Sabi ko, ganun ba? Tapos yung nag-interview sa akin, kahit na basic English, hindi siya marunong. Kaya nahihirapan siya. Kaya hindi niya ako tinanggap. Kaya binigyan niya ako ng papel para maghanap ng trabaho dito. Tapos ang ending pa pala yung binigay niya sa akin ng mga job. Ang binigay niya sa akin is yung mga hotel sa Sinits, which is 3 times ko na na-applyan ito. May isa walang tumawag. Nandito na pala ako sa bus stop. Kukunin ko pala tong destination ng bus number 366. Going to Trnava yan. Dahil next time bus na lang din ako. May seafair pa pala dito dadaan pala. Baka kasi makakuha ako ng job dyan sa seafair. The next day. Mga Mars, hindi ko pala natapos yung vlog ko kahapon. So okay, i-continue ko today. Ngayon, nandito na naman ako sa city dahil a-attend ako ng job fair daw. Tapos ang ending pa pala napaka-unfair. Wala na naman akong kuhang trabaho nito. Ano ba yan? Anyway, nag-aantay pala sa akin si Lai Jane. Nakita na ninyo yan sa previous kong vlog noong birthday ko. And then, siya yung dahilan kung bakit ako napunta dito. Kaya may dala-dala akong CV just in case. Pero yung bullpen pala, nakalimutan ko. Bahala na. Parang pinapawisan ako. Nagmamadali na nga ako eh. Nag-aantay na siya sa labas. Maghanap kami ng trabaho na tatanggap sa amin. Nandito na po ako sa Old Market Hall, Bratislava. Pero hindi ko makita kung nasaan si Laijin dito. Tama ba itong pinasukan ko? Sumusunod lang naman ako sa mapa. Baka nga siguro. Sana nga Lord. Baka maubos ko yung oras ko dito sa kakaikot. Nandito na po kami. Ma-apply ko yung makasakali. Kung matatanggap kami dito. Sintrom pala to. Pamilya na to sa akin. Dito pala kami galing ni Ging. Kaya pala sabi niya sa akin, yung Polski Institute. Sa Stara. Sa pala na building. Ito pa pala yung job fair dito sa Slovakia. Ayan registra. Magpa-register muna daw. Nandito na pala kami sa loob. Maghahanap kami ng trabahong pasukan namin. Lahat na daw pasukan. Ano to? First time ko dito eh. Ganito pa pala yung job fair nila o social. No? Hindi katulad sa atin na by table. Dito pala by boss na nakalagay. Tapos hanapin mo lang kung saan ang gusto mong applyan. Ano to meron dito? Pwede dito magpa-picture? Ano naman to? Ayan may nakalagay naman kung yan ang gusto mo applyan. For me, wala man masyadong job offer mostly in office. Pero need nga ng fluent Slovak. Yun lang. Kung English, sana may tatanggap sa amin. Tagalinis pa rin. Kapag-apply na kami sa Tesco, yun lang ang na-applyan namin. At least meron kaysa wala. Dito pala na-healed Ang dami palang applicant. Kaya lang kailangan mong hanapin yung trabahong magkatugma sa pangangailangan mo. Dito pala ako kanina. Nawala ako Ganyan talaga kapag matanda na ulyanin. Tignan nyo naman siya. Diyan pala ako kanina. Action. Tapos dito lang pala tatawid. Ba't napunta ako doon sa kabila kanina? Tanga talaga ako. Diyan lang pala napakalaking action. Tapos na kami, tanggap na. Yay! May trabaho na kami bukas. Tanggap ka dyan. Ang ending ba pala? We need Slovak. Kasi Slovak country to. Oo naman. Huwag na nga. Hayaan mo sila. Problema.
Uwi na tayo. Ay, magpa-picture daw siya. Ako, ayoko na. Sige, picturean kita. Tanggalin na natin ito. Siya na lang pipicturean ko. Tanggalin na natin. Tinalian kami, baka daw kami makawala. Naiinis talaga ako. Alam ko na kasi na kailangan talaga Slovak eh. Buti nilang kamo, may naintindihan ako, konti lang. But anyway, uwi na kami. Maglalakad kami papuntang Sinit. Hindi, doon sa Navy Mall. Sasakay na tayo ng bus. Tuturuan ko siya kung paano sumakay ng bus. Sure ka? Mag-bus tayo? Oo. Dito pa pala. Oh, saan ba ako napunta kanina? Sa Manda Tax and ano yan? Services. Oh, dito kasi ako. Iyan, kanina. Oh, chapel. Ito pa pala dapat ang na-mention ko sa iyo. Oh, action. Yes, gusto ko nga sabihin sa'yo naman yung sa action. Pero sabi ko, parang hindi mo naman natin kasi. Akala ko nandoon ka. Hindi. Nandito lang ako sa puso mo. Nandito na kami sa loob ng bus. Natakot siya. First time pala niya mag-bus. So, nakaka-relate ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot. Nandito naman ako. Tayong dalawa mawawala. Ganyan din ako dati. Nandito na naman kami sa Sinit. Naglalakad kami dahil namimigay kami ng aming mga resume sa mga hotel. Anyway, may binigyan na kami doon. Motel yun, pero hindi ko alam kung tatanggapin kami doon or tatawagan kami. Bahala na, basta namigay lang kami ng resume. Ang hirap talaga kapag walang Slovak language. Iba kasi dito, priority talaga yung lingwahe. Hindi naman to katulad sa ibang Europe country na hindi na kailangan ng language. Nangangailangan man sila pero 50-50 lang yun. Uy, sa Denmark daw hindi na kailangan ng Danish language talaga. Dito na po pala ako sa bahay. Kakarating ko lang. Anyway, nakapunta kami ng 3 hotel doon sa Sinit. Kaya lang, 2 hotel lang yung pinapaiwan yung resume namin. Ang sakit talaga ng ulo ko. Dahil nalipasan ako ng gutom at saka kulang sa tubig, na dehydrate ata ako eh. And then, yun nga, sad to say, marami na sanang work doon sa job fair kanina sa Bratislava. Kaya lang, kailangan na nila ng Slovak language. Kailangan talaga namin mag-aral ng Slovak language. Tinanggal ko na palang tali sa aking buhok dahil ang sakit ang ulo ko. Wala din kaming napala sa pinuntahan namin. Pero okay na yun, at least naka-experience ako. Nakahanap ako ng mga interview galing sa Proficia.sk. May ibang kumpanya naman na naghahanap sila ng English, Slovak, mix. Yung iba na company, ang hinahanap talaga nila, pure Slovak. May iba naman din, kinukonsider nila pero bihira nga lang yun. Tulad nito, ang tumawag sa akin kanina. Yung sinabi ko sa inyo sa Trinava, itatry daw nila, let's say sa Friday. Update ko kayo kung ano ba talaga yung magiging reaction nila. Kumbaga, i-test pa nila yung kakayahan ko. Mga bongga, no? Baka matulad ako doon sa kaibigan ko na si Aisa, taga Pribidsa ba? Na ganun din daw ang nangyari sa kanya sa hotel. Naglinis na talaga siya doon. Asus, ang ending, sinabihan lang siya na, sige, tatawagan ka lang namin. Tapos walang tumawag sa kanya. Naalala ko yung sinabi niya, napatay. Tapos ito, mangyari sa akin. Huwag naman, Lord, na itatry lang. Tapos nagsayang na ako ng pamasahe. Yung oras doon, na-waste na din ang time mo doon. Buti sana kung bibigyan ako ng kahit pamasahe man lang. Magiging pamasahe ko, 2 euros pabalik. Lalo na kapag online ako bibili ng train ticket ko. Magiging 4 euros ang pamasahe ko kasi dito pa, papunta sa amin. Gusto ko nang sumuko, pero nasa isipan ko hindi pwede. Dahil may mga anak na ako. Ganito pala kapag isang ina, gagawin mo ang lahat para lang sa pamilya mo. Salute sa inyo mga ulirang ina dyan na gagawin ang lahat para sa pamilya, para sa mga anak. God bless us. And anyway, update ko na lang kayo sa next vlog regarding sa aking job tasting at ano to food. Anyway, thank you so much. God bless. Bye yours.